Wala kayong kaalam-alam, ni hindi ninyo naiintindihan na mas makabubuti sa inyo na isang taong mamatay alang-alang sa sambayanan kaysa mapahamak ang buong bansa. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 11, verses 45 to 56. Kaya nanalig sa kanya ang marami sa mga Hudyong pumunta kay Maria at nakasaksi sa kanyang ginawa. Pumunta naman sa mga Pariseo ang ilan sa kanila at sinabi ang mga ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong pari at mga Pariseo ang mataas na sanggunian at sinabi, anong gagawin natin? Marami siyang ginagawang mga tanda. Kung pababayaan nating siya'y ganito, mananalig sa kanya ang lahat at darating ang mga Romano at buburahin kapwa ang ating banal na lugar at ang ating bansa. At isa sa kanila si Caiphas na purong pari sa taong iyon ang nagsabi, wala kayong kaalam-alam, ni hindi ninyo na iintindihan na mas makabubuti sa inyo na isang tao ang mamatay alang-alang sa sambayanan kaysa mapahamak ang buong bansa. Hindi sa ganang sarili niya ito sinabi, kundi bilang punong pari sa taong iyon na nagpropesiya siyang mamamatay nga si Jesus bilang alang-alang sa bansa. At hindi lamang alang-alang sa bansa, kundi upang tipunin din at pagkaisahin ang nakakalat na anak ng Diyos. Kaya mula sa araw na iyon, pinagpasyahan niyang patayin siya. Kaya hindi nalantarang naglibot si Jesus sa mga Hudyo, kundi umalis siya roon patungo sa lupaing malapit sa disyerto, sa isang bayang Ephraim ang tawag. At doon siya tumigil kasama ang mga alagad. Ngayon, malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo at umahon pa Jerusalem ang marami mula sa lalawigan bago magpaskwa upang maglinis ng sarili. Hinahanap nila si Jesus at nang nasa templo na sila, sinabi nila sa isa't isa, ano sa tingin ninyo? Hindi nga siya paririto sa piyesta? Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung titingnan natin dito at babaybayin natin ang sulat na ni San Juan na ito, mababanaagan natin na si Jesus ang katuparan ng pangako ng Diyos. Matutunghayan sa Ebanghelyo ang mga tanda ng paghahari ng Diyos. Isa sa mga ito ay ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro mula sa mga patay. Ang tandang ito ay naging daan ng pananalig ng ilang mga Hudyo. Subalit ang tanda ring ito
ang dahilan kung bakit lalong nagpursige ang mga Hudyo, mga punong saserdote at mga guro ng batas upang dakpin siya, sapagkat hadlang siya sa kanilang personal na agenda. Sa ating buhay, maraming mga tanda ang pinadadala ang Panginoon upang maranasan natin ang paghahari niya sa ating buhay. Hilingin natin ang biyaya ng kabukasan ng puso at kalooban upang makita natin ang mga tanda na narito at kapiling at kasama natin ang Diyos, siya'y tapat sa kanyang pangako. Isang magandang imbitasyon sa atin at call to action na sa ating buhay, napakaraming mga taong naghahanap ng mga tanda o mga senyales na ang Diyos ay kasama. Ngunit napakahalaga ang pagsusuring ito at pagninilay. Katulad nga ang ating hininga. Kung walang hangin, papaano na ang ating buhay? Sabi nga sa Laudato Si, ang kapatid na hangin ay siyang katuwang natin. Ang mga puno, mga halaman, ay nagbibigay buhay sa atin. At ang tawag nga ni San Francisco dito ay mga kapatid. Bakit niya tinuringang mga kapatid dito? Dahil ito ang tanda ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Tayo ay tanda ng mayroong pag-asa. Tayo ay tanda ng pag-asa ng Diyos dahil ang buhay na binigay sa atin ay isang buhay na kasiyasiya at nais ng Diyos na tayo ay guminhawa, nais ng Diyos na tayo ay maligtas at nais ng Diyos na tayo ay magmahal sa kapwa at magkaroon tayo ng magandang ugnayan upang ipamalita din ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Ito ang napakagandang tanda na iniwan ng Diyos sa atin. Ang tanda ng kapayapaan, ang tanda ng pagmamahal, at tanda ng katarungan na nais ng Diyos sa atin. Kaya ito ay isang magandang pagnilayan at isabuhay natin na si Jesus ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Tayo din ay tinawag upang magbigay ng katuparan ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating buhay, pagiging mabuting tao, at ipalaganap at ipamalita ano ang plano ng Diyos sa atin. So ito po muna ang aking ibabahagi at sana'y patuloy tayong magnilay, magdasal at magbasa ng mabuting balita.